All right. Thank you. Mr. Chair. Thank you. Before we proceed, since the council is now holding the microphone, the chair would like to determine, from your own personal perspective, has the committee been fair in terms of the proceedings? Allowing the Ruiz couple to explain, giving time and space for the Ruiz couple to counter the allegations made against them. From your own personal perspective, yes, naging patas ba ang komite? Maybe we can ask first the spouses before the council reacts. We can ask, siguro kahit isa na lang magsalita sa kanila. Hindi, si Ginang Franz. Ginang Franz. Naging Naging patas patas ba ba? ang komite sa pagdinig ng kasong ito? Kayo po ba ay pinagmalabisan ng komite? Kahit po minsan tumataas po ang boses dito ng ilang mga senador, kayo po ba ay nakaranas ng pagmamalabis buhat sa Committee on Justice and Human Rights? Kayo po ba ay hindi tinrato ng maayos sa inyong pangkasalukuyang detention at sa pagharap sa committee ito? Kayo po ba ay binawasan ng karapatan habang naririto? Gusto namin marinig. Siguro hindi mo na kailangan tanungin yung abogado mo. Dapat alam mo kung patas ba ito o hindi pa naging patas itong pandinig para sa inyong mag-asawa. Ako po'y nagpapasalamat, Mr. Chair and Your Honor, sa pagkakataon naming magsalita na bagamat po ibang aking opinion sa mga opinion nila at minsan nakapagtaas ng boses ang mga. Kaya siguro kami nagtataas ng boses dahil nagsisinungaling ka. Wala na kami karapatan magtaas ng boses kung talaga mga totoo ang mga sinasabi mo. Nagtataas kami ng boses dahil nagsisinungaling kayo. Nakita mo na ba yung tsura niya? Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw, at wala nang iba, kundi ikaw. Ayan, ilan testigo ito mga nandito ngayon? 5, 6, 7. 7 testigo nagsasabang ikaw mismo nagmaltrato dito kay Manang LV. Paano hindi tataas ang boses namin? Pare kasinungalingan na sinasabi mo. At meron pa tayong polygraph test na nagsasabi nagsisinungaling ka. Oh. Ilan yan? 7. Ikaw, sino testigo mo? Meron ka ba presenter rito? Na testigo? Na magko-corroborate sa'yo sa mga sinasabi mo? Nasasangayon sa mga sinasabi mo? Meron ka ba dinala? Kung meron ka dinala, di sana pinakinggan namin. Oh. Itong mga ito, naglabasa na lang ito dahil naawa kay Aling LV. Hindi naman namin sila inimbite. Nagkusang loob sila pumunta rito para magtestigo sa ginagawa mo maltrato rito kay Aling LV. Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masahol pa sa hayop yung ginagawa mo. May we ask the gentleman to refrain from and probably just exercise objectivity and cooler heads without offense, Senator Estrada. Alam niyo, Senator Estrada, kasi siya yung gumawa ng kasambahay law. Kaya ayaw niya rin na makita yung nagawang batas na hindi nasusunod at hindi umiiral. Hindi lang yan, Mr. Chair. Kaya naman, I'm sorry for raising my voice. Kaya naman talaga ako umiinit ang ulo ko, tumataas ang voice ko. Dahil nakikita ko itong tao na masyado mo minaltrato. Habang buhay na siya mabubulag. Hindi mo ba naintindihan? Kung sa'yo ginawa yun, habang buhay ka mabubulag, matutuwa ka? Matutuwa yung mga kapatid mo? Matutuwa yung mga anak mo?
Tingnan mo. Tingnan mo yung itsura. Nung pumasok sa'yo si Aling LV, hindi ganyan itsura niya. Ilang taon na kayo, Aling LV? 44 years old lang. Pero tingnan mo yung itsura niya. Parang mas matanda pa sa akin. Parang 70 years old na, 80 years old na sa ginawa ninyo. Sa ginawa mo in particular. Hindi na makatao yan. Mr. Estrada, you can have your water also, my dear colleague. So we have two pending motions here. One is this committee is in receipt of a letter of reconsideration dated 19 September 2023, order of contempt against Franelin Garcia Ruiz. So this is treated as a motion for reconsideration to reconsider and set aside the order of contempt dated 19 September 2023 against Franelin Garcia Ruiz, and to order. The prayer of the council is to order the immediate release of movant Franelin Garcia Ruiz. After having deliberated and consulted with the members of the Senate Committee on Justice and Human Rights, the committee resolves in open hearing to deny said motion. Let the council as well as the committee secretariat note that pursuant to Balag versus Senate, is a Supreme Court decision dated July 3, 2018, under GR 234608, the Supreme Court ruled that the period of detention will last upon the end of the legislative inquiry of the Senate. And the legislative inquiry of the Senate would terminate in two instances. One, upon approval or disapproval of the committee report under sections 22 and 23 of the rules of the Senate. The committee report, within 15 days after the conclusion of the inquiry, the committee shall begin to consider a report. Number two, action on the report. The report, upon inclusion in the order of business, shall be referred to the committee and rules for assignment in the calendar. Those are the only two instances. And the third one would probably mean the legislative inquiry of the Senate also terminates upon the expiration of one Congress. We're now talking of the 19th Congress. So the implication of the denial of the motion for reconsideration is that Mrs. Franelin Garcia Ruiz will continue in detention under the auspices of the Sergeant at Arms. Is there another motion? Well, Mr. Chair, I would like to second the motion of Senator Tulfo with regard to the contempt against Mr. Pablo Ruiz. There is a pending motion coming from Senator Tulfo, duly seconded by Senator Estrada, to likewise detain within the premises of the Senate, pursuant to the rules of the Senate, the person of Mr. Pablo Ruiz, for the same reasons as considered by the committee when it detained Mrs. Ruiz. Having considered the same as meritorious, the committee hereby approves the detention of Mr. Pablo Ruiz under the same conditions, and the Sergeant at Arms is hereby directed to facilitate
the implementation of the same subject to the appropriate medical examinations, right of visitation by relatives, as well as the right to counsel. So, approve in open session given this day of the 25th of September 2023. OSAA is hereby directed to cause the detention. Any other matters? Yes, Your Honor, regarding Ay, the directive of the Honorable Chairperson for the Commission on Human Rights to look into the alleged bullying of Danica. So our I think Attorney Canapi, since that was taken in executive session, we will continue with the same consideration, and after the adjournment of this hearing, we will just talk to you relative to your findings and updates coming from Mimaropa CHR relative to the child in question, because we are still under the doctrine of the best interest of the child. So, kakausapin ka na lang namin Yes, Your mamaya. Honor. Yes, And Your Honor. perhaps you can submit your report to the committee secretary. Yes, Without Your Honor. objections on the part of my colleagues here, Wait, Senator Mr. Chair, Estrada. Attorney Granda, ano ang status ng kaso nito, mga ito? and, hindi po ito tungkol sa bata. Hindi, tungkol dito sa mag-asawa. Yes, Your Honor, the respondents have submitted their counter affidavit so for final investigation report na po. You file charges immediately. Yes.